mayroong mga halaman na kayang tumubo at dumami sa pamamagitan ng dahon lamang. Video, gagawin lang natin, ipapatong lang natin siya sa isang paso, or kahit sa, gusto nyo direkta nyo naman po, wala namang kaso, kuha lang kayo na isang basong tubig, experiment lang, pero nagugulat sila kapag nakikita nila na may lumalabas talagang ugat. Hello everyone, this is Sir Mr. Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba ang pag-uusapan natin? Mayroong mga halaman na kayang tumubo at dumami sa pamamagitan ng dahon lamang. Ano kaya yung halaman? Biruin nyo, from dahon, magkakagawa tayo ng bagong plants, At yan yung tatalakayan natin sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga pong araw na to, talakayin natin kasi nung iba, naghahanap talaga sila nung mga halaman na mabilis paramihin, Pero usually, nagpapadami tayo sa pamamagitan ng ugat. Kailangan may nodes, kailangan may buto, Pero this time, kahit dahon lang po, mapaparami nyo ang mga halamang ito. Ano ba yan? Tara, umikot tayo sa ating garden at papakita ko sa inyo isa-isa yung mga halaman na yan. Sa una nating halaman ay ang snake plants, Alam naman natin ang snake plants, napakagandang halaman. Isa sa mga paborito dahil sa paglilinis niya ng hangin, Pero ito usually ang nakikita nating pagpapadami ng mga babies nito ay yung kanyang mga suloy, or pinaka pups na lumalabas dun sa kanyang katawan, Kapag matured na po yung plants nyo, lumalabas po dyan yung mga pups na nagiging sanhe para magkaroon kayo ng panibagong babies tulad nyan. Pero ito po, lingid sa kaalaman natin, ito rin ay pwede po na paramihin sa pamamagitan lang po ng mga dahon niya. So isang dahon lang yan, pwede nang dumami, So kuha tayo ngayon dito, merong snake plants, yan, na pwede nating ikat, yan, nakita nyo, nagkaroon tayo ng pagkakat niyan, itong kinat natin na yan, kahit na wag nyo nang lagyan ng kahit kasi usually yung iba naglalagay dito ng fungicide, ng aloe vera, o pwede rin po yung hydrogen peroxide, pwede nyo lagyan yan, pero kung gusto nyo direkta nyo naman po, wala namang kaso, kuha lang kayo na isang basong tubig, tapos ilagay nyo yan ng ganyan, ibabad nyo, at makikita nyo po na ilang linggo lang yan, magkakaroon na yan ng ugat dito sa pinaka tips, Tapos after magkaroon ng ugat nyan, makikita nyo na may tutubo, na panibagong babies. Pero kung gusto nyo, halimbawa nagka-develop na siya ng roots, pwede nyo na siyang idiretso, dun sa pinaka paso, tapos itanim nyo na para yung suloy lumabas na. Pero kung gusto nyo rin naman na ibabad siya ng matagal, gawin siyang water plants, kaganyan, pwede, tapos makikita nyo na kapag nagkaroon na yan ng ugat, may suloy dun sa pinakatabi niya, sa may pinakagilid, makikita nyo, o dun sa may pinaka pinagputulan, lalabas po yung suloy. So ganyan yung pagpapadami ng snake plants pamamagitan ng dahon. So sa pangalawa nating halaman, itong CC plants. Itong mga CC plants, napakaganda niyan, kasi sobrang lakas din mag-absorb ng lason sa hangin, So ito, maganda rin yung CC plants, dahil kapag meron kayo nito, bukod sa napapaganda yung ating tahanan, meron pang benepisyong makukuha, Pero usually nakikita natin yung iba sa stem, pinuputol yung stem katulad ng mga gawa natin dito, tapos pauugatin yan, pero ngayon papakita ko sa inyo yung pagkakat, nung dahon. For example, this one, kuha tayo ng isang dahon dito, ikat natin, yan. Pag nakakuha tayo ng isang dahon dyan, yan, pwede na po yan nating ilagay sa tubig, kasi ito, yan, tingnan nyo,
O, pakita ko sa inyo. Look, itong isa na to, kahit ganyan lang po yan, pwede na yan dumami, no? At katulad po nung ginawa natin dito, kuha tayo isang baso, tapos lagyan nyo lang ng goma, no? Tapos, ayan, ipit nyo doon sa goma yung isang dahon, pero nakalubog yung pinaka dako niya, no? At eventually po lalabasan na yan ng ugat, ano? At kapag nilabasan niya ng ugat, meron niyang mamumuong bulb, no? Katulad nitong isa na to, ganyan yung korte ng bulb niya, pero nasa dahon. Katulad ito, before kasi ito dahon lang na white, ano, nung albo natin na CC plants. Tapos ang ginawa ko po, nilubog ko, ginanyan ko, tapos lumabas na yung pinaka bulb niya, no? Ganyan yung mga CC plants. Tapos pag nagkaugat na, pwede nyo na siyang i-transfer, ano? At dadami na yung inyong mga CC plants. Sa pangatlo naman nating halaman, ito pong Forever Rich. Actually, nakakita ko dito sa aking garden nung Forever Rich na nagkaroon ng problema, no? Nagkaroon ng root rot, no? Although masasave pa naman siya, kaya lang yan, lumalambot yung kanyang pinaka-stem, ano? At meron yung mga bulb na yan, kukunin natin yan. Pero kung halimbawa po na yung dahon ang natanggal, katulad nitong isa na to, huwag nyo pong itatapon kaagad, ano? Kasi ito pong dahon ng mga Forever Rich ay isa sa mga halaman na pwedeng maparami sa pamamagitan ng dahon. So ayan, gupitin nyo lang po yung portion na malagkit-lagkit, no? Katulad ng gagawin natin dito. Ayan. At yan, pwede mo na po yang ilagay dyan. Lalagay lang sa baso, tapos kailangan po nakalubog din yung pinaka tips niya, no? So para labasan ng ugat, and eventually po yan mag-uugatan na rin po yung Forever Rich na yan. At yan, dadami na po siya, no? So wag maging hopeless kung ang halaman yung Forever Rich ay nagkaroon ng fungus or nagkaroon ng paglambot, pagkatunaw sa kanyang mga katawan, ano? Maaari nyo pang isave yan sa pamamagitan ng dahon. So ang save sa pamamagitan ng dahon ay magandang paraan din para ma-preserve nyo yung halaman nyo, no? So huwag kayong mawala ng pag-asa. And ayan, napakaganda ng Forever Rich. Bukod sa maswerteng halaman, ang Forever Rich talaga namang nagbibigay din po siya ng kagandahan sa ating mga garden, ano? Sa pang-apat naman natin na halaman na kayang padamihin sa pamamagitan ng dahon, sa maniwala sa hindi kayo, ang rubber tree, no? Actually, itong rubber tree, ang ganda niyan, ano? Isa sa mga best indoor plants na pwedeng alagaan sa bahay. At talagang sa kintab ng mga dahon, sa mga lumalabas sa kanyang mga makulay na paanper na dahon, talaga namang nagbibigay ng galak, ano, sa atin. Anyways, gagawin nyo lang po, kasi yung iba minamarko to, no? Nilalagyan po ng another na parang hiwa o cutter dito sa pinaka stem niya, tapos babalutan, no? So yun yung marketing, isa sa paraan. Pero yung may iba naman na sinasaksak lang, ano? Katulad nitong ating isa na to, minarkot natin. Ayan, meron ng mga ugat-ugat, and pwede na yan putulin, ano? Pero sabi ko nga, pwede rin po yan sa dahon, no? Pili lang kayo ng isang medyo magulang-gulang na dahon, na tapos ikat nyo dyan, no? Dyan sa area na yan. And tapos pag pinutol nyo yan ganyan, kuhanin natin. So yan, may makikita na kayo mga ganyan, no? Dagta, ano? Medyo ingat lang sa dagta kasi baka masugatan kayo or merong maka-apekto sa balat nyo yan. Pero eto, pwede nyong idaw-daw sa aloe vera. Yan, pwede rin po sa pinaka coffee, pwede rin, no? Yung para mawala yung pagkaroon ng yan, sugat dun sa kanyang pinaka stem, ano, kapag kinat. So pwede rin yan, pwede rin po yung cinnamon ground, yan, pwede nyo pong gamitin yan, ano. Anyways, ang gagawin nyo lang po, ayan, kapag kaputol nyan, lagay nyo lang po sa tubig, ano, ganyan lang po siya, no. At iwanan nyo lang ng ganyan, medyo matagal nga lang, ano, yung pag-develop. Minsan naabot ng 1 buwan bago makapag-develop ng another na dahon. Pero once na nag-ugat po yan, talagang simula na po yan ng pagkakaroon ng panibagong rubber tree, no. So yung iba ginagawa to talagang experiment lang, ano, pero nagugulat sila kapag nakikita nila na may lumalabas talagang ugat sa pamamagitan ng dahon lamang, ano. So yan po yung rubber tree na isa rin sa magandang halaman na pwedeng padamihin sa dahon.
And sa huling-huli nating halaman, medyo kakaiba to, no? Itong watermelon, no? Peperomia siya, uri ng peperomia, pero ang ganda ng kanyang dahon. Kita nyo kasi parang mga pakwan, ano, yung design. Anyways, ito, may mga stem siya, no? Pwede nyong ilubog yung stem niya. Pero, sabi ko nga, kapag naputulan kayo ng dahon, nako, huwag kayong matakot, no? Dahil ako, tingnan nyo, naparami ko na yung aking mga watermelon dito sa pamamagitan lang po yan ng dahon, ano? Ang gagawin nyo lang is kukuha kayo ng isang dahon yan. Tapos, ayan, putulin nyo, no? Kailangan merong ganyan siya, no? Tapos, iyan, pwede nyo pa siyang ikat ng mas maliit. Pero for this video, gagawin lang natin, ipapatong lang natin siya sa isang paso, ano, or kahit sa paso na merong kasamang halaman, ano, ganyan lang, katulad ng ganyan lang ginagawa ko dun sa aking mga watermelon, ano, nilalagay ko dyan sa mga kasamang halaman. Tapos ayan, eventually, tingnan natin tong isang pinatong ko, ha, look, taran, meron na siyang roots, no, o kita nyo, nagkaroon na siya ng ugat. Tapos eventually yan, susuloy na dito yung another plants. For example, balik na natin, sayang binunot ko, no? Pero anyways, pinakita ko lang sa inyo, no, na ganyan yung mangyayari dyan. Tapos ganito po, oh, look, ayan na, oh, sumuloy na doon sa ilalim yung another plant. So ito, before yan yung ating pinag-anuhan, nagkaroon na siya ng another babies. Ganyan po, susuloy po na maliliit na babies dun sa kanyang pinaka ilalim ng ating plants, ano. So ganyan po, oh. So yan po yung watermelon. Ganda po nito. Kapag talagang nakita nyo na dumami sila at nagkumpul-kumpul, ano, makakadagdag na attraction sa inyong garden, ano. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na po yung ating video, at siguro yung iba sa inyo nagulat, ano, na pwede pala yan napadamihin yung halaman sa pamagitan lang ng dahon, ano, lalo na yung mga pinakita nating halaman, ano. Kaya po, subukan nyo na po yan, itry nyo na, no? Nakaka-excite na magpadami ng halaman sa pamagitan po ng dahon lang. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Pa-share nung ating video, no? At sa lahat ng nagla-like nung ating video, maraming salamat po sa inyo, no? Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutan i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Zunao or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Zunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!